For example po, yung katulad po kay Kong Arjo Atayde po, 60 million po ang sinabi ko sa chat ko. Kasi 16 million po yung pinababalik ko sa kanya. Na binigay mo kay Congressman Atayde, ganun ba? At sa tatay po niya. Sa tatay niya? Opo. Mr. Chair, ano po, bali ang ginawa ko po, lahat po itong mga gumamit po sa amin, tinext ko. Walang pong malaman sa kanila na kahit isa po sa kanila ay walang tumutulong sa amin ngayon at kami po ay kinukutya ng buong publiko. Asahan po ba sila? Dahil nung panahon po na ginagamit nila kami, ay patuloy po kaming bigay ng bigay po sa kanila. Sting ko po sila, sabi ko ganito pala itong mga manggagamit na to, nakakasama ng loob. Ang pamilya Atayde ay kilala ng marami dahil may miyembro silang nasa telebisyon, pelikula at politika. Ngunit sa likod ng kanilang magandang imahe ay may lumalabas na mga ulat na nagsasabing may mga isyung matagal nang tinatago. Kamakailan ay naglabas ng pahayag si Diskaya na nagsasabing hindi dapat balewalain ang mga kaganapan na may kinalaman sa kanilang pamilya. Ang tanong ngayon, gaano nga ba kalalim ang mga bahong ibinubunyag laban sa kanila? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Batay sa mga impormasyong kumakalat, may mga proyekto ng flood control na inuugnay sa kanila. Karaniwan ay normal lamang na proyekto ito ng gobyerno na dapat nakakatulong sa mga tao. Ngunit lumalabas sa mga ulat na may irregularidad at hindi malinaw kung saan napupunta ang malaking pondo. Ang usapan ay umaabot sa milyon-milyon, kaya hindi maiwasan na magtanong ang tao kung may mali sa paggamit ng pera. Kung babalikan naman ang mga nangyari noong dekada 90, may kasong lumabas kung saan isang sindikato ang naaresto dahil sa kidnapping ng mga negosyante at banyagang executive. Ang sindikatong ito ay napatunayang humihingi ng malaking ransom na milyon-milyon ang halaga. Ang mas nakagugulat ay may mga ulat na nagsasabing kasama sa grupong iyon ang ilang miyembro ng intelligence at mismong mga opisyal ng gobyerno. Isa sa mga sumuko ay umamin na sumali siya sa grupo dahil naniniwala siyang kaya silang protektahan ng mga opisyal na konektado sa kanila. Bukod pa rito ay nagbigay siya ng listahan ng mga general ng militar at pulis na umano ay kasabwat sa operasyon. Kung ito ay totoo, napakalaki ng implikasyon nito dahil ang mga taong inaasahan ng publiko para magbigay ng seguridad ay sila ring nasasangkot sa krimen. Sa kasalukuyan, mabilis kumalat sa social media ang mga post tungkol sa Atayde at sa mga proyektong hawak nila sa kanilang distrito. Maraming gumagamit ng internet ang nagtatanong kung bakit tila kulang ang resulta ng mga proyekto kahit malaki na ang ginastos. May iba namang nagsasabi na gawa-gawa lamang ang mga akusasyon at ginagamit lang ito upang siraan ang pamilya. Gayunpaman, kung ikokonekta ang kasaysayan at ang mga kasalukuyang ulat, mahirap ipagwalang bahala ang paulit-ulit na pattern. Lagi itong may kinalaman sa malaking pera, kontrobersya at pangalan ng iisang pamilya. Dahil dito, nagiging mas malakas ang tanong kung bakit tila may paulit-ulit na usapin na hindi pa rin nalilinawan hanggang ngayon. Dapat ding isaalang-alang kung sino ang may kapangyarihan na kontrolin ang mga ulat at hadlangan ang mas malalim na investigasyon. Kapag may kasikatan at kapangyarihan, mas madali bang linisin ang pangalan at alisin ang mga ebidensya? O mas nagiging komplikado ang paghahanap ng katotohanan dahil may mga taong kayang takpan ng isyu? Sa mga sumunod na ulat, pinangalanan pa ang ilang individual na may papel sa pagkontrol ng pondo. Sinasabi na may pagkakataon na ginamit ng ilang kongresista ang kapangyarihan nila para manipulahin ang pondo at ilihim ang pera na para sana sa bayan. Sa mga pagdinig at investigasyon, lumabas ang pahayag na may taong kilala bilang Aruro na nagsilbing leader at tagapamahala ng pondo. Ang mas nakagugulat pa rito ay hindi lamang usapin ng maling paggamit ng pera ang sangkot. Ayon sa mga dokumento mula pa noong panahon ng Administrasyong Ramos, si Aruro ay iniuugnay din bilang pinuno ng sindikato ng kidnapping na target ang mga kilalang personalidad. Batay sa mga ulat, ang sindikato ay kumikilos para kidnapin ang mga banyagang executive at mga negosyanteng Filipino-Chinese. Ang kapalit ng kalayaan ng kanilang mga biktima ay hindi basta maliit na halaga,
kundi milyon-milyong dolyar. Ayon pa sa testimonya noon ng general ng Sandatahang Lakas, 14 na suspek ang naaresto, kasama ang isang negosyante na tinukoy bilang tagapundo ng grupo at isang dating miyembro ng NBE. Ang kombinasyon ng mga taong nasa negosyo at mga taong nasa ahensya ng gobyerno ay nagpapakita kung gaano kalakas ang sindikatong ito. Bukod sa kidnapping, napatunayang sangkot din ang grupo sa serye ng pagnanakaw ng sasakyan at ilang kaso ng pagpatay sa Calacang, Maynila at iba pang lungsod. Ang ganitong klase ng operasyon ay hindi kakayanin ng ordinaryong grupo lamang. Kinakailangan nito ng koneksyon, proteksyon at malaking pondo upang manatiling gumagana. Sa panahon ni Pangulong Estrada, napilitan ang pamahalaan na muling imbestigahan ang sindikato dahil sa lawak ng mga kasong kinasasangkutan nito. Ang mga banyagang biktima ay nagsampa ng reklamo at humiling ng mabilis na aksyon dahil hindi lamang milyon-milyong piso kundi milyon-milyong dolyar ang nawala sa kanila. Ang ganitong laki ng halaga ay hindi madaling itago at hindi rin madaling ipaliwanag kung saan napunta. Kung titingnan ang kabuuan ng mga ulat, makikita na ang koneksyon ng sindikato ay hindi basta-basta. May kasamang negosyante, dating opisyal ng gobyerno at mga tao mula sa ahensya na dapat sana ay nagbibigay ng proteksyon. Ang lahat ng ito ay nagbubukas ng mas maraming tanong tungkol sa kung sino ang tunay na nagpoprotekta sa kanila at bakit hindi agad natigil ang kanilang operasyon. Ngayon, kapag ikinonekta natin ang mga lumang kaso sa mga bagong isyu ng proyekto at pondo, nagiging mas mabigat ang sitwasyon. Ang mga pangalang lumilitaw noon ay siya ring mga pangalang binabanggit ngayon. Ang nakaraan ay puno ng mga kaso ng ransom at krimen, habang ang kasalukuyan naman ay may mga tanong tungkol sa paggamit ng pondo para sa flood control at iba pang proyekto. Sa loob lamang ng 3 araw na aksyon, ipinakita ng militar at pulisya na kaya nilang hulihin ang mga sangkot. Ngunit sa halip na magbigay ng ginhawa, mas nakadagdag pa ito ng takot at pangamba dahil sa natuklasang katotohanan. Ayon sa mga lumabas na balita noon, 70% ng mga kasapi ng sindikato ng kidnapping ay pawang mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines. Ibig sabihin, halos lahat ng bumubuo ng grupo ay galing mismo sa hanay ng Sandatahang Lakas. Ang impormasyong ito ay nakakapanghina ng loob dahil inaasahan ng mga tao na ang militar ang magbibigay ng proteksyon, ngunit sila pa mismo ang kabilang sa krimen. Kasunod ng pagkakahuli sa pinuno ng sindikato na kinilalang si Arthur, nadakip din ang iba pang kasamahan. Kabilang dito ang ilang matataas na opisyal mula sa Bureau of Immigration and Deportation. Ang pagkakadawit ng ganitong uri ng ahensya ay nagpapakita kung gaano kalawak ang saklaw ng operasyon. Ang ahensya na dapat nagbabantay sa pagpasok at paglabas ng tao sa bansa ay kasama pa mismo sa ilegal na gawain. Lumabas din ang pangalan ng 2 banyagang negosyante, sina Greg Stillwell at John Keegan, na naging biktima ng grupo. Ayon sa mga opisyal, nakalaya sila matapos magbayad ng ransom, ngunit hindi isiniwalat kung magkano ang eksaktong halaga. Ang malinaw lamang ay milyon-milyong dolyar ang pinag-uusapan, at ito ay hindi maliit na bagay para sa kahit sinong negosyo o pamilya. Sa mga pahayag ng nahuling leader ng grupo, umamin siyang sumali siya sa sindikato dahil alam niyang may proteksyon siya mula sa mga kasamang nasa gobyerno. Ang kumpiyansa na iyon ang dahilan kung bakit tumagal at lumawak ang kanilang operasyon. Kapag ang mismong tagapagtanggol ng bansa ay nagiging tagapagtakip ng krimen, nagiging mas malakas at mas mapanganib ang sindikato. Dahil sa serye ng mga insidenteng ito, napilitan ang pamahalaan noong panahong iyon na maglabas ng mas mahigpit na utos. Inatasan ng dating Pangulong Fidel Ramos ang Elite Intelligence Unit na makipagtulungan sa pulisya upang pigilan ang sunod-sunod na kaso ng kidnapping. Ang mga pagdukot ay hindi lang nagdulot ng takot sa mga mamamayan kundi pati na rin sa mga dayuhang negosyante na gustong mamuhunan sa bansa. Kapag patuloy ang ganitong pangyayari, naapektuhan ang ekonomiya dahil nawawalan ng tiwala ang mga investors.
Ang usapin ng kidnapping na kinasasangkutan ng mga miyembro ng militar at opisyal ng gobyerno ay hindi simpleng kaso ng krimen lamang. Isa itong malalim na sugat sa sistemang dapat nagtatanggol sa tao. Ang implikasyon nito ay hindi lang pagnanakaw ng pera, kundi pati na rin pagkawala ng tiwala ng tao sa kanilang mga pinuno at bantay. Kung titingnan ang kabuuan, makikita na ang mga lumalabas na pangalan sa mga nakaraang operasyon ay konektado rin sa mga bagong usapin ng pondo at proyekto. Ang tanong ngayon ay hindi lang kung may anomalya sa pera, kundi kung may mga tao pa rin ba hanggang ngayon na nagtatago sa likod ng kapangyarihan para protektahan ang sarili nilang interes. Kung noon ay mga banyagang negosyante at kilalang tao ang naging biktima, sino naman kaya ang siguradong ligtas ngayon? Kapag ang mga proyekto ng gobyerno ay may bahid ng korupsyon at ang mga ahensya ay nadadawit sa krimen, malinaw na hindi lang pera ang nakataya kundi pati na rin ang kaligtasan ng bawat isa. Sa puntong ito, ang pagbubunyag ni Diskaya ay nagsisilbing paalala na ang mga kasaysayan ng pandaraya at katiwalian ay may epekto hanggang sa kasalukuyan. Hindi ito hiwalay na usapin. Dahil ang parehong sistema na bumuo sa mga lumang problema ay siya ring nakakaapekto sa ngayon. At kung hindi ito haharapin ng malinaw at tapat, ay mananatili lang itong paulit-ulit na sugat sa lipunan. Sa huli, ang mga pagbubunyag ni Diskaya ay hindi lamang tungkol sa isang pamilya, kundi sa mas malalim na problema ng ating lipunan. Ang kwento ng mga proyektong pinagtatalunan at mga kasong kriminal ay nagpapakita kung paano nagagamit ang kapangyarihan para lamang sa pansariling interes. Ang tanong ngayon, paano natin mapoprotektahan ang pera at tiwala ng bayan kung mismong mga taong dapat naglilingkod ang nasasangkot? Ikaw, naniniwala ka bang kaya pa nating ayusin ang sistemang ito? I-share mo naman ang sagot mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.